Purihin ang Panginoon. The blessing of the Lord be with you. Wow. Ang pagpapala ng Diyos ay patuloy na manahan, sumagana, umapaw sa ating pong buhay. Purihin ang Panginoon. Amen? Can we give God the praise? Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Alam niyo po, lagi tayo nagpapasalamat sa Diyos sapagkat araw-araw ang Diyos ay nagbibigay ng kabutihan. He daily loads us with benefits every day. Every day is God's blessing for us. Amen. At the reason why we thank God, nagpapasalamat tayo, nagpupuri tayo sa Panginoon, sumasamba tayo sa Kanya, sapagkat naintindihan natin yung kabutihan ng Diyos. Amen? At ang kabutihan ng Diyos ang nagbigay po sa atin ng Kanyang tipan, ng Kanyang covenant, for us na ma-enlighten tayo dun sa pagpapala ng Diyos. The blessing of God. Maraming Kristiyano, naintindihan nila ito, that they are blessed because they have the revelation of the blessing of God in their lives. Naintindihan natin yan. Kaya lang, yung iba, liliwanagan pa ng Panginoon. And I pray that the Lord will enlighten everyone. Sapagkat gusto naman natin lahat tayo ay makaranas ng matinding pagpapala ng Diyos. Amen? Amen? Nais natin yan. Na ang blessing ng Panginoon ay patuloy na dumaloy sa iyong buhay at sa iyong pamilya. Patuloy nating maranasan ang kabutihan ng Panginoon. Kaya lamang, hindi lahat ng Kristiyano, ng mga anak ng Diyos, ay nakakaranas noon. Yung iba, meron siyang tinatawag na unsolved problems sa kanilang buhay. Ano po? Kumbaga, may mga dalahin sa buhay. Yung iba, nag-struggle sila sa kanilang pananampalataya. At yung iba, hindi nila ma-establish yung consistent life of faith sa kanilang buhay. At yung ibang mga Kristiyano, sila po ay napapahirapan, no? Nakakaranas sila ng mga kalagayan ng parabang yung problema sa kanilang buhay, problema sa kanilang kaisipan. Yung iba na nakakaranas sa matinding yung labis na pag-iinom ng alak, no? Yung iba nakakaranas ng sakit at karamdaman. At yung iba naman nakakaranas ng tinatawag na pag-aaway or paghihiwalay. At yung iba, nakakaranas ng matinding kahirapan sa buhay. Bakit nangyayari ito? Ito po yung question natin. Why does this destructive cycle occur? Bakit nangyayari ito? No? We have the Word of God, we know the blessing of God, pero bakit nangyayari yung ganitong sitwasyon? Alam nyo, last Sunday, we talk about the breaking of the curse of negative words. So, in order for us na talagang maintindihan mo, maging maliwanag sa iyo yung pagpapala ng Diyos, kinakailangang maliwanag din sa iyo, maunawaan mo na may mga pumipigil sa pagkilos ng Diyos, no? Sa pagpapala ng Diyos. Of course, ang Diyos makapangyarihan siya, no? Makapangyarihan ng Diyos, kaya lang, ang Diyos gentleman siya. Hindi siya gagalaw kapag there is something na mayroong nangyayari o ginagawa ng isang tao. Alam nyo, mga kapatid, maraming factors kung bakit nangyayari na merong pamilya na hindi sila maka-breakthrough, financially, of course, spiritually, may mga dahilan yon. You see? But the real reason, itong pag-uusapan po natin ngayong umaga, it is because of a curse on the person's life or family that has never been broken. Kaya minsan magtataka ka, Pastor, ginagawa namin naman yung nais ng Panginoon sa aming buhay. Pero bakit hindi kami maka-take off? Bakit may mga unsettled issues, unsolved problems sa buhay? Bakit may mga something sa buhay namin na parang nahihirapan kami? Ito ang dahilan. You know, gusto ni Lord pagpalain ka. Sabi mo sa katabi mo, gustong-gusto ng Diyos pagpalain ka. Gustong-gusto ng Diyos maging masaya ka. Masagana ang buhay. Yun ang nais ng Diyos sa atin. Yun yung purpose, the reason why Jesus came. To give us life abundantly.
Kaya lang merong kaaway na meron siyang aim, meron din siyang purpose, and his purpose, his objective is to steal, to kill, and to destroy. Kaya siya nakakapinsala ng buhay ng tao at ng pamilya ng tao kasi meron siyang hold. Merong isang bagay na nangyayari doon sa tao na nagiging dahilan kung bakit hindi makapasok yung pagpapala. Mga kapatid, unbroken curses is the hidden source of trouble in the Christian's life. Broken curses. Yung mga curses na hindi na break. Yung mga curses na hindi na remove, no? At ang curses nakakapasok ito dahil sa kasalanan. And that is why, ito yung nagbablock ng pagpapala ng Diyos. Curses blocks the blessing of God. It hinders the manifestation of the goodness of God. But in reality, nais talaga ng Diyos ang kanyang mga anak sumagana, masaya, pinagpala ang buhay. Kaya lang ngayong umaga, kailangan ma-break natin. Kaya every Sunday, pag-uusapan natin yung mga pumipigil para ito ay ma-break, no? Matanggal, ma-remove sa buhay natin para yung blessing ni Lord continuously magpo-flow sa buhay ng bawat isa at sa bawat pamilya. Amen? Handa na kayo? Praise the Lord. Handa na rin ako. So ngayong umaga, ano itong sumpa na to? What is a curse? A curse is a spoken or written invocation of injury, misfortune, or punishment onto someone. Yung sumpa po, ito yung sinasalita. Ito ay isang evil words na sinasalita, sinusulat, na nagbibigay ng pananakit sa isang tao, na nagbibigay ng kamalasan, no, sa isang tao at punishment sa kanya. At ang curses, ito ay mayroong mga various forms including verbal declarations, spells. Ang spells, ito yung mahika, magic, or witchcraft, or rituals that has spiritual and physical effects. Kumbaga, ang sumpa, ito ay mga salita, masasamang salita, mga mahika or witchcraft o mga rituals na ginagawa sa isang tao upang yung taong yon masaktan siya, sirain ang kanyang buhay. You see, when a curse is placed on someone, the purpose is to cause injury. Kapag inilagay ang sumpa sa isang tao, ang layunin nun, makapanakit, makasira, makapangwasak. At maaaring ito ay dumating sa hindi napapanahon na kamatayan. Sabi ng Bible, in Proverbs 26 verse 2 in the Good News Translation, sabi diyan, curses cannot hurt you unless you deserve them. Ang sumpa, hindi makakapanakit sa iyo. Ang sumpa, hindi tatalab sa iyo kung walang kasalanan. Nakakapasok ang sumpa sa buhay ng isang tao kapag merong kasalanan. No? Yung kasalanan, ito yung entry point. Sabi diyan, curses cannot hurt you unless you deserve them. They are like birds that fly by and never light. Sumpa, hindi tatalab sa walang kasalanan. Tulad lang ito ng ibon na hindi dumadapo, lilipad-lipad lang siya. Naghahanap siya ng opportunity sa isang tao na pwede niyang puntahan. Kaya nga sabi ng Biblia, 1 Peter chapter 5 verse 8, the devil is like a roaring lion seeking whom he may devour. Ang diablo ay gumagala, naghahanap siya ng kanyang masisila, ng kanyang mawawasak. At ang kasalanan, ito yung entry point. No? Kung merong kasalanan sa buhay ng isang tao, the curse will come. Because sin is an entry point of evil that brings curses into somebody's life. Tandaan natin yan. Ang kasalanan, ito yung entry point, ito yung pintuan, no? Ito yung daanan upang yung diablo
ang kaaway ay makapagdala ng sumpa na makakapagwasak, makakapanira sa buhay ng isang tao at ang pagpapala ay mablak nun, mapigilan. Sabi ng Bible, Leviticus chapter 5, verse 17, kung ang isang tao ay magkasala at gumawa ng alinman sa mga bagay na iniutos ng Panginoon na huwag gawin, kahit hindi niya nalalaman, siya ay nagkasala at mananagot sa kanyang kasamaan. Yung kasalanan ay magdadala ng kasamaan sa kanyang buhay at dadalhin niya yung epekto, resulta ng kasalanan. Kaya nga kung ang isang tao ay magkasala at gumawa ng alinman sa mga bagay na iniutos ng Panginoon na huwag gawin, siya ay nagkasala. Kahit hindi niya nalalaman. You see, mga kapatid, ignorance of the law excuses no one. Pag sinabi na sa tao, hindi ko alam yan eh. Hindi ko naman nabasa yan eh. Inosente ako eh. No? Yung ignorance, hindi makakapag-excuse sa isang tao doon sa penalty ng kasalanan. In the English version, tingnan po natin. If a person sins and commits any of these things which are forbidden, no? Kapag isang tao gumawa ng kasalanan na hindi pinapahintulot ng Diyos na gawin niya, pero ginawa niya, no? To be done by the commandments of the Lord, which are forbidden to be done by the commandments of the Lord, though he does not know it, though he is or she is innocent, yet he or she is guilty and shall bear the iniquity. No? Dadalhin niya yung iniquity sa kanyang buhay, yung kasamaan. Now, the word iniquity in Hebrew is avon. Yan. Avon. Na ang ibig sabihin ay depravity and moral evil. No, ito yung tinatawag na moral evil, yung kasamaan sa kanyang buhay, no? Yung kanyang depraved mind na yung isip naging masama na. You see, iniquity refers to immoral or sinful behavior. Ang kasamaan pala ito yung tinatawag na immoral o yung mga masasamang pag-uugali. Often associated with wickedness, take note of this, wickedness, evil speaking, and evil deeds that brings curses. So yung mga kasalanan, kasamaan sa buhay natin, masasamang pagsasalita, no, masasamang gawain, ito ay nagdadala ng sumpa sa buhay. At ito yung pumipigil dun sa blessing ng Panginoon. Mga kapatid, iniquity creates an environment where curses can manifest. Ang kasamaan ay lumilikha ng isang environment na kung saan ang sumpa ay nahayag. Kaya may mga lugar na magtataka, may mga lugar at may mga tao sa lugar na yun, talagang yung rampant yung kasalanan. Rampant yung tinatawag na bisyo, pag-inom ng alak, no, yung pag-aaway, yung pagsusugal, no, yung pagsisinungaling, yung kasamaan sa kanyang kapwa ay matindi na ginagawa kasi nagki-create ito ng sumpa. Now listen carefully. Sa Lumang Tipan, actually nung tinignan ko ang salitang sumpa sa Biblia, antindi. Kumbaga ito ay almost 100 or less than 200 times na binanggit sa Lumang Tipan and of course sa Bagong Tipan. But the New Testament tells us, mga kapatid, this is the good news. Jesus Christ died for us. Jesus Christ died for you and Jesus Christ took our sins, and not just our sins but also our curses. Kaya yung iniquity na nagki-create ng curses, ng environment ng curses na nagmamanifest, no, merong tumubos sa atin. Merong nagligtas sa'yo. Merong nagbayad para sa'yo. Tingnan natin yung ating foundation word. Galatians chapter 3, verse 13. Sabi diyan, tinubos tayo ni Kristo.
Tinubos ka ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Tinubos ka ni Kristo sa lahat ng klase ng sumpa ng kautusan nang siya ay sinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. So ginawa ito ni Kristo, talatang 14, upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamagitan ni Kristo Jesus. Makamtan din natin sa pamagitan ni Kristo Jesus, sa pamagitan ng pananalig, ng pananampalataya, matanggap natin ang ipinangakong ng Espiritu ng Diyos. Amen? Can we give God the praise? So this is our foundational word from the Lord. Tinubos ka mula sa sumpa. In the English version, tingnan natin, Amplified Bible. Sabi diyan, Christ purchased our freedom. Ganda ng Amplified. He purchased our freedom. Tinubos niya tayo, binayaran niya yung ating kalayaan, and redeemed us. Past tense yun, mga kapatid. Tinubos ka niya, binayaran ka niya mula sa sumpa ng kautusan and its condemnation by becoming a curse for us. Siya'y naging sumpa doon sa krus. Kinuha ng Panginoong Jesucristo, hindi lamang ang iyong mga kasalanan, no? Past, present, and your future, kundi yung iyong sumpa sa iyong buhay. For it is written, cursed is everyone who hangs or crucified on a tree on that cross. Siya'y sinumpa, naging sumpa dahil sa atin. In verse 14, in order that in Christ Jesus, the blessing of Abraham. Now, the blessing of God, it is also called the blessing of Abraham, because first it was given to Abraham. So that we, the Gentiles, ay mga hintil, we would all receive, lahat tayo, ay tumanggap ng tinatawag na realizations of the promise of the Holy Spirit. Sabihin natin, realization. Ayan, yung pagkaunawa. That is the Word of God. And we must believe it. But the question is this: bakit ang ibang Kristiyano ay patuloy pa ring nakakaranas ng pagkatalo, ng pagkabigo, ng pagpapahirap ng mga sumpa? Bakit ito nakakakilos, nakakagalaw sa buhay ng ibang mga Kristiyano? We have the Bible, we have God, we have the Lord Jesus Christ who died for us on the cross of Calvary, who shed His blood for the forgiveness of our sins. He took our sins and our curses, and we have the Holy Spirit to enlighten us. But why do some Christians still experience defeat and affliction from curses? The answer is ignorance. Pakibulong sa katabi mo. Sabi mo sa kanya, ignorance. Ayan. Yung kawalan ng kaalaman. Ignorance does not excuse us. Amen? Ang ignorance o yung kawalan ng kaalaman o yung pagiging inosente ay hindi makakapag-excuse sa'yo doon sa atake ng kaaway sa iyong buhay. Every day, God is giving us the benefits of the blessing. But still, every day, the devil is 24 hours a day working against you. We battle not against flesh and blood, but against principalities, powers, rulers of darkness, and wicked spirits. At ang kanilang aim is to steal from you, nakawan ka, no? Patayin ka, sirain ka. That is why we need the realization of the Word of God, of the promise of God. Ignorance does not excuse us. Amen? Hindi tayo makakalaban sa isang labanan na hindi mo nakikita o hindi mo alam na nag-exist. Kapag hindi mo alam yon,
vulnerable ka, open ka sa atake. Kapag wala kang alam sa kalooban ng Diyos sa salita ng Panginoon, hindi mo nakikita yung labanan na nangyayari sa spiritual world. Kaya nga yung case ni Job, di ba? Hindi mo maintindihan kung ano nangyayari kay Job. Bakit nangyari na iyon? Hindi ba ang Diyos mapagmahal? Hindi ba ang Diyos siya ng pag-ibig, mabuti siya? Bakit nangyari yun sa kanya? You know why? Because in the spiritual realm, may nangyayari. The reason why ang diablo lumapit sa Diyos, because every day, the devil is accusing us. He is the accuser of the brethren. Every day, nag-a-accuse siya sa Diyos against you, against us, against me. That is the work of the devil. And they are very organized. Kaya nga, yung dahilan bakit nangyari yung kay Job, because nagkaroon siya ng takot, malaking takot sa kalooban niya, na wala nakakakita. Alam niyo, may mga Kristiyano, no? May takot sila minsan eh. May mga anak ng Diyos na takot maghirap, takot mangyari ito. Alam mo, wala kang dapat katakutan kung ang Diyos mo'y buhay, kung ang Diyos mo, tatay mo siya na nagmamahal sa'yo. And you must have that realization. You cannot defeat an enemy when you don't even know he is attacking you. Hindi mo matatalo ang kaaway kapag hindi mo alam na inaatake ka niya. Natiklayin ka lang ng cellphone mo, kala mo walang spiritual battle na nangyayari, nag-i-scroll ka lang, and then suddenly nagpa-pop up na yung mga magagandang tanawin doon, mga pornographies, at ikaw naman, that is battle. Temptation. There is a spiritual battle going on. And you cannot defeat the enemy unless na alam mo kung ano yung kanyang purpose sa'yo. Sirain ang iyong isipan. Kaya may mga ibang tao na talaga, they have that mental illness. Nagugulo yung isipan nila. Kahapon nga, meron akong kausap na isang batchmate, no? Problema niya yung kanyang asawa na, kumbaga, lagi siyang, kumbaga, every time na kanyang gawin, bawat pagkilos, naroon yung tinatawag na spirit of jealousy. Why? Because yung kaaway nag-i-inject sa kanya ng something sa kanyang isipan para mag-isip siya na masama sa kanyang asawa, kahit na yung kanyang asawa wala namang ginagawa. That is the work of the evil. And ignorance does not excuse us. Kaya may mga Kristiyano na nakaranas ng defeat, ng problema sa kanilang buhay, unsolved problems, unsettled issues sa kanilang buhay, hindi sila maka-move on, hindi sila maka-breakthrough sa kanilang spiritual life kasi because of ignorance. The Bible says in Hosea chapter 4, verse 6, it says, "My people," listen to this mga kapatid, God is saying, speaking to His word, telling us, my people. Ang kausap dito ni Lord, kanyang bayan, kanyang mga tao. God said, my people, yung mga taong nananalig sa akin, yung mga taong sumasampalataya sa akin. He said, my people are destroyed for lack of knowledge. Ang aking bayan napahamak sila dahil sa kakulangan, kawalan ng kaalaman. It says, because you have rejected knowledge, I also will reject you from being priest for me. Eh, pastor, kinakausap niyo yung mga pare. Hindi ba sabi ng Bible, in Revelation chapter 1, verse 5, Revelation chapter 5, verse 10, that the Lord Jesus Christ purchased us, redeemed us, and made us kings and priests on this earth, and we reign on this earth. He made us kings and priests. Remember that? That is written in the Word of God. Ginawa kanyang hari, ginawa kanyang pari. Ikaw na sumasampalataya sa Panginoong Isus, ikaw na tinubos ng kanyang dugo, ginawa kanyang hari para mamahala ka sa pamagitan ng iyong pananalita. Ginawa kanyang pari upang ikaw ay patuloy na magbigay ng papuri at pasasalamat sa Panginoon. But God said, my people are destroyed for lack of knowledge because you have rejected knowledge. I also will reject you from being priest to me. Kapag nireject mo ang knowledge, nireject mo ang Diyos, nireject mo ang kanyang salita, nireject mo ang Diyos, then God will reject you as a priest for Him. And because you have forgotten the law of your God, because you have forgotten the word of the Lord, God said, I also will forget your children. Think about this.
Kapag kinalilimutan mo ang salita ng Diyos, kinalilimutan mo ang pagkaunawa sa kanyang salita, kinakalimutan mo rin ang kanyang blessing sa iyong buhay. Kalilimutan ka rin niya. Now when God said, my people are destroyed for lack of knowledge, the word destroyed in Hebrew is dama. Ayan, dama. Meaning to cease and to be cut off from the eyes of God. No? Pag na-destroy ka na, di mo na madadama. Pag nawasa ka na, o sinira ka na, no, you will cease. You will be cut off. You will be separated from the eyes of God. Remember, the eyes of the Lord, they are focused on the righteous people of God. But when you reject the Word of God, nireject mo yung knowledge. Kaya nga sabi, Lord, my people are destroyed because of lack of knowledge. At kapag nangyari yon, binablock nito yung blessing. Binablock nito ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. And then you will no longer be a king or a priest before God. And then you will live a defeated and unsuccessful life. You will not reign because of ignorance. Again, ignorance of the law, ignorance of the word does not excuse no one. Isaiah chapter 5, verse 13. It says again, my people, God said, my people have gone into captivity because they have no knowledge. Ang aking bayan, sabi ni Lord, sila ay nabihag sapagkat nagkulang sila sa kaalaman. Their honorable men are famished, and their multitude dried up with thirst. Lubusang nagugutom yung mga honorable men. At yung multitude sila ay natutuyo at nauuhaw. Bakit? Kasi sabi dito, my people have gone into captivity. Hindi na sila makapag-minister. Hindi na sila makapag-share ng Word of God. You know why? Because they don't have the knowledge of God. They don't have the knowledge of the Word. Now, the word captivity in Hebrew is gala. Yung kaninang destroyed ay dama. Pag nawasa ka na, pag nasira, hindi mo na madadama ang love ni Lord. Parang, Lord, parang ang layo mo na, hindi ko na madama ang love mo. Ngayon naman, gala. Na ang ibig sabihin to be shamelessly stripped and be taken into exile. Ibig sabihin, hindi ka na makakagala kasi captive ka na. You will be either in a house of arrest, or hospital arrest. Hindi yan ang nais ni Lord. Amen? Ang nais ni Lord, magkaroon ka ng kaalaman. Kaya nga, I always pray, Lord, give us wisdom. Give us the knowledge of the Word. Give us the revelation of your Word. But hindi ka bibigyan ni Lord ng wisdom, hindi ka bibigyan ni Lord ng knowledge kung hindi ka nagbabasa nito, kung nire-reject mo ito. Where is your Bible? Hello? We need the Word, the Bible. Ang Scripture ay nagsasabi sa atin na ang bayan ng Diyos nagsasuffer. Ang mga Kristiyano nagsasuffer at nabibihag sila because of ignorance. And because of ignorance, nakakapasok ang kasalanan. Ignorance of God's Word will destroy us and bring us to the captivity of curses. That is why we need to study, to read, to meditate the Word of God. God has given us the promise. Remember, Galatians 3:13-14. Kapag hindi natin kiniklaim yon, kapag hindi natin inaalala ito, kapag hindi natin ito ina-apply sa buhay natin, through the blood of the Lord Jesus, we will still experience defeat. At hindi nais ni Lord na matalo ka. Amen? Nais ni Lord maging matagumpay ang buhay mo. Amen? Nais ni Lord pagpalain ka niya. Amen? Kaya nga kailangan mo ng kaalaman. Kailangan mo ng revelation. Purihin ang Panginoon. And so today, I will speak on one of the curses that continually afflicted many Christians. And by the grace of God, and through the power of the blood of Jesus, as we finish the message, mga kapatid,
kapag natapos natin tong message na to ni Lord sa atin, we will ask for God's forgiveness kung ito ay ginagawa mo, nangyayari sa'yo. No? Maybe the Holy Spirit will speak to you and reveal to you what is something wrong in your life. And then i-break natin ito. Every Sunday, and I encourage you, no, magsama kayo ng mga kakilala o kamag-anak ninyo for them to have this understanding. For them to have this knowledge of the Word. Revelation from the Lord. Because ignorance of the Word of God excuses no one. Makakalaban ka lang sa kaaway, matatalo mo lang ang kaaway kapag alam mo kung paano ka magwawagi sa Kanya. Amen? Kaya nga, I have this dream before na laging pinaparimay sa akin ni Lord na nakikipaglaban ako sa kaaway sa dyablo, talunan ako, lagi akong bumabagsak. And then suddenly, the Lord spoke to me and He said, "My son," sabi niya sa akin, "Anak, kunin mo yung tali sa bewang mo, itali mo sa Kanya." At na-realize ko, yung tali na yon, yun yung tali ng katotohanan na baluti natin, nakasulat sa Ephesians chapter 6, verse 13 to 18. Kaya nga everyday, lagi sinusuot ko yung sinturon ng katotohanan, yung baluti ng katuwiran, yung kapayapaan, yung panangga ng pananampalataya, yung helmet ng kaligtasan, at yung tabak ng Espiritu. Because we battle not against flesh and blood, but against principalities. Ang kaaway natin hindi tao, kundi masasamang espiritu. At nais ng Panginoon magtagumpay ka, maintindihan mo to, maunawaan mo yung kapahayagan ng Kanyang salita. Can we give God the praise? Umiinit sa lugar ko. Kaya pinagpapawisan ako. Maybe I need the electric fan. Praise the Lord. At kapag nangyari na ito, no, ma-break natin yung curses. At ma-release yung blessing ni Lord. Amen? Handa na po kayo? Praise the Lord. I will preach on this subject, breaking the curse of evil speaking. I-break natin, wasakin natin, sirain natin itong sumpa ng pananalita na masasama. Last Sunday, we talk about breaking the negative words. Mga negatibong salita na pumipigil sa pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Ngayon, mas deeper ito mga kapatid, mas malalim ng konti. Evil speaking. Masasamang salita o pananalita. What is evil speaking? Ano ba ang evil speaking? Evil speaking in Hebrew is lashon, hara. Ayan. Parang lason eh. Talagang lason nga. Ang evil speaking ay lason. Kaya sa Hebrew, ang salitang evil speaking, ito ay lashon, hara. Ayan. Evil speaking is the poison, lason, that brings curses in our life. Ang pagsasalita ng masasamang salita ay nagiging lason sa ating buhay na nagki-create ng environment ng sumpa. Evil speaking is the poison that brings curses. Proverbs chapter 18, verse 21, sabi yan in the Message Bible, words kill. Negative words kill. Evil speaking kills. They're either, or words give life. Good words, positive words, Word of God gives life. So, poison or fruit, you choose. Pili po tayo. Ano ba yung lalabas sa bibig natin? Negatibong salita, mga panunumpa, masasamang salita, o mabubuting salita? Mabubuting salita na mag-a-attract sa pagpapala ng Diyos. If you think you are blessed, speak blessing, and then the blessing will be released. But some Christians, they speak negative. Negative words attracts negative spirits. Evil words attracts evil. Ano ba yung evil speaking?
Evil speaking refers to gossip, backbiting, slander. Ang masasamang pananalita ay pagchichismis. May sumpa sa mga nagmamarites. Sa mga chismoso at chismosa, may sumpa. Kaya kung nagchichismis, naggogossip, nagbabackbite ka, no? Yung tao nakatalikod, no? Kung ano-ano yung masasamang salita na binabanggit mo sa kanya. Kapag may problema kasi isang tao, talk to him. Nicely, directly. Never ever speak evil to somebody. Never to slander. No? Huwag kang maninirang puri. Evil speaking is the act of speaking negatively about someone with the intention of causing harm to someone's reputation and well-being. Ang masamang pagsalita ay nagsalita ng mga negatibong pananalita na mayroong intensyon na mangnira ng reputasyon at ng pagkatao. It includes spreading rumors, falsehoods, or derogatory information about an individual. Mga mapanirang pananalita. You see, God will curse those who curses somebody. Genesis 12, verse 3. Isa sa sinabi ni Lord sa kanyang lingkod, and part tayo nito because we are the seed of Abraham. Genesis 12, verse 3 in the Amplified Bible says, I will bless, do good for, or benefit to those who bless you. Sabi ni Lord, pagpapalain ko, yung magpapala sa'yo. Sa mga naglilingkod sa Diyos, pagpapalain ng Diyos, yung mga nagpapala sa inyo. But God said, I will curse. God Himself said the word, I will curse that is subject to my wrath and judgment, the one who curses, the one who despises, the one who dishonors and contempt you, God said, I will curse. So may sumpa doon sa nagmamaliit, no? Sabi ng Panginoon, susumpain niya yung nanunumpa sa iyo, yung namumuhi sa iyo, yung walang paggalang sa iyo, yung nagmamaliit sa iyo, God will curse. There are different types of curses. Kapag ang Diyos na nagsumpa, hingi tayo ng tawad sa Kanya para ma-break so that the blessing will be released. Kapag ang diablo nagsumpa, of course, meron dahilan yon. May kasalanan. Hingi tayo ng tawad sa Panginoon. And then, i-break natin yung curses and then command the devil to go away. And that ma-remove yung curses, ma-release yung blessing sa atin. So pinag-uusapan natin ito mga kapatid. At ito, dinadala tayo ng Panginoon sa ganitong paraan ng pagtuturo para maintindihan natin, no, na bakit may pagpapala, bakit mayroong sumpa. God is saying, I have given you blessing and curses, life and death, you choose. Based on what? On how you live, based on doon sa kung ano man ang lumalabas sa iyong bibig. Genesis chapter 12, verse 3 in the Amplified Bible Classic Edition. Tingnan natin. God said, and I will bless those who bless you, who confer prosperity or happiness upon you. Sabi nito, pagpapalain ko, sabi ng Panginoon, yung magpapala sa iyo, yung magko-confer or mag-declare ng prosperity at happiness sa inyo. Kaya nga lagi ko sinasabi na mag-prosper, maging masaya, kasi yun ang nais ni Lord. Pero sabi naman din niya, curse him who curses you or uses insolent language toward you. Sumpain yung tao na nagsasalita ng masasamang salita sa iyo. So yung tao na nagsasalita ng masamang salita sa lingkod ng Diyos, sa anak ng Diyos, pumapasok sa kanila yung sumpa din. Now, itong insolent language, ang ibig sabihin nito, ito yung mga disrespectful or rude speech. Gaya ng mga pagmumura, panlalait, pagmamaliit, pagpapahiya sa isang tao na naglilingkod sa Panginoon.
na inaatake siya pagka nakatalikod at kapag malayo siya. So, hindi ito nararapat sa mga anak ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong defeated ang buhay nila, hirap na hirap ang buhay nila, kahit anong pagsisikap ang gawin nila, hindi sila makangat. Bakit? Kasi binabantayan nila yung kanilang kapwa at kung ano-anong sinasabi nilang paninira sa kanilang kapwa. Kapag ka naninira ka ng kapwa mo, ikaw din ay madadamay sa paninira. Amen? Meron itong tinatawag na, kumbaga tinatawag na, damay-damay na. Ayan. Nagkakaroon ng damayan. So ito yung mga salitang na nagbibigay ng arrogance or contempt or defiance kung saan ang isang tao ay nagsasalita. Sabi ng Bible, Exodus 22 verse 28. Sabi diyan, do not speak evil of God. Huwag kang magsasalita ng masama sa Diyos. Do not curse a leader of your people. Huwag kang magsusumpa, huwag kang magsasalita ng panlalait, paninira sa leader ng iyong bayan. Dalawang leader ang tinutukoy dito, leader sa government, leader sa church. Do not curse the leader. Huwag magsasalita ng panunumpa. Now, the word curse in Hebrew is arar. Sabihin po natin, arar. Dapat sana maganda yung aral siya no? Yung nabigyan siya ng knowledge Kaya lang nawala yung L, naging arar, naging sumpa. Kaya yung curse, ang ibig sabihin arar, na ang ibig sabihin to lay under a curse, to put a curse or to place a curse on his life or to be made a curse. Nasa ilalim ng sumpa, nilagyan ng sumpa, at ginawang sumpa. Kaya mahirap yung merong sumpa sa buhay. Mahirap yung nanunumpa. Mahirap yung nagsasalita ng masamang pananalita. Naghihirap ang buhay. Hindi gumaganda ang buhay. Napipigil yung pagpapala. Sabi ng Deuteronomy 27 verse 24, curse is the one who attacks his neighbor secretly. Sumpain ang umaatake ng lihim sa kanyang kapitbahay. Mabigat yan. May sumpa yung taong inaatake niya yung kapitbahay niya. Minamarites niya yung kanyang kapitbahay. Sinichismis niya yung kanyang kapitbahay. They have the curse. They were put under the curse. The curse has been placed on them and they are made a curse. Ang hirap nun. Kaya magtataka ka ba? May mga tao na nagsisimba naman, kumikilala naman sa Diyos. Bakit gano'n ang buhay? Hindi makaalagwa, hindi makalipad, hindi maka-take off. May mga unsettled issues. Kasi may sumpa na pumipigil sa pagpapala ng Diyos. Dahil sa evil speak. Evil words, evil speaking. When you speak evil, you are speaking a curse. And when you speak a curse, you will also be under a curse. And the curse has been placed in your life and you are also made a curse. Ang bigat nito. Kaya may mga pamilya, may buhay, na mabigat ang buhay nila. At ngayong umaga, nais ni Lord pag-aani ng buhay natin. Amen? Ayaw ni Lord na maging mabigat ang buhay. Kaya nga sabi ng Bible, in Genesis chapter 12 verse 3, balikan lang natin saglit, sabi niya, I will curse that is subject to my wrath and judgment, the one who curses, who despises, who dishonors, who has contempt for you. Yung nagmamaliit sa'yo. No? Kaya kapag ikaw ay minamaliit, hayaan mo lang sila, pero pag-pray mo na i-bless sila ng Panginoon. Kaya lang, God will release the blessing kapag ka nagkaroon na tawag na pagpapatawad. Paghingi ng tawad. Are you with me? Kaya pa natin? Nais ni Lord na ma-break ito sa buhay natin Matanggal yung mga negatibong pananalita, yung mga masasamang pananalita, para talagang tuloy-tuloy yung pagpapala sa iyong buhay. Amen? Tuloy-tuloy na dumaloy sa iyong buhay ang pagpapala. Kasi the Bible is giving us knowledge, wisdom, understanding, and revelation of the Holy Spirit for us to live a life of blessing.
talagang maliwanag sa atin yung pagpapala ng Diyos. Kasi pag tingnan mo, kapag isa tao hirap sa buhay, talagang, kumbaga parang lukot lagi ang mukha. Hindi yan ang nais ni Lord. Gusto ni Lord maging masaya ka, pinagpala, maunlad, masagana ang buhay. Amen? Can we give God the praise? Psalm 37 verse 22 in the Good News Translation, sabi diyan, those who are blessed by the Lord will possess the land. Sila mga pinagpala ng Panginoon ay mag-aari ng lupain. Kaya kung wala ka pang lupain, wala ka pang pag-aaring lupa, something is wrong. Are you with me? Kasi nakasulat sa Bible, ang mga pinagpala ng Panginoon ay mag-aari ng lupain. Kaya kung nangungupahan ka pa, wala ka pang sariling bahay, then we will repent for us to receive the blessing. Kasi sabi niyan, those who are cursed by Him, take note na, by Him, by God. Si Lord mismo nagbibigay ng curse sa mga nagsasalita ng mga negatibong salita. Sa mga nagsasalita ng masama. Those who are cursed by Him will be driven out. Yung mga sinumpa niya ay mapapalayas, mapapaalis. Alam niyo, naalala ko to eh. Noong araw, nakatira kami sa squatter. Ang hirap ng buhay namin. Kumakain kami isang beses lang, isang araw. Sa tanghali lang. Sa umaga at sa gabi, wala na. Umiyak ako sa Panginoon, Lord, ano problema namin? Masipag naman ang tatay ko, masipag ang nanay ko. Pero bakit hirap na hirap kami? At alam niyo, dumating isang araw, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Naintindihan ko ang Bible. Niliwanagan ako ng Panginoon. Na-born again ako. Ako ang unang na-born again sa amin. Kaya very dramatic yung aking story ng turnaround ng buhay ko. At ako yung nagsalba sa pamilya namin sa kahirapan ng buhay. Ito ay dahil sa biyaya ng Diyos, sa habag ng Diyos sa aming buhay. Biyaya ng Diyos. Kaya I love the teaching of the blessing of God. Kaya kinakailangan lang nating alamin bakit may pumipigil. Anong problema? Kasi nakasulat, pinagpala, ang mga pinagpala ng Diyos, mag-aari ng lupain, mag-aari ng sariling bahay, sariling pag-aari, mag-aari ng mga bagay sa mundong ito. Sabi nga ng Isaiah 1:19, if you are willing and obedient, you will eat the best of the land. No? Kakamtin mo yung mga the best na bagay sa mundong ito. Hindi lamang ang mga sinners o yung mga makasalanan ang mag-aari ng magagandang bagay. Lalo na ang mga anak ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pagpapala sa kanyang mga anak na namumuhay ng matuwid sa kanyang harapan. Amen? Kaya nga, sabi sa Tagalog, mas maganda eh. Ang mga pinagpala ng Panginoon ay magmamana ng lupain. Handaan nyo na yung sarili nyo na magkakaroon kayo ng farm. Amen? Praise the Lord. Ang ating kapatid na Joseph may farm na at pinagpala ng Panginoon. Ang kapatid na Joseph at Joyce, kasama ni Sam na valedictorian, purihin ng Panginoon. Wow! Pinagpala ng Panginoon. Ang mga pinagpala ng Panginoon, sabi niya na, ang mga, sabi mo sa katabi mo, kasama ka dito. Amen? Kasama tayo dito. Ang mga pinagpala ng Panginoon ay magmamana ng lupain. Pag may lupain ka, meron ka ng parking space. meron ka ng paparadahan ng eroplano mo. Kung meron ka ng parking, purihin ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ang ganda mangarap. Kasi si Lord magbibigay siya ng mga pangarap na hindi pa pumasok sa isipan mo. Hindi pa nakita ng mata mo. God is working on these things. Ngunit ang mga sinumpa, tatanggalin. Kaya nga, we don't need the curses.
ang tanggalin natin na yung sumpa. Ang paalisin natin na yung sumpa. No, hindi ang tao. So the question today, again, mahilig ako sa question eh. Ano po ang dapat natin gawin upang tayo po'y pagpalain ng lubos ng Panginoon? At hindi tayo ma-afflict o mapahirapan ng sumpa. Ano dapat natin gawin? Meron tayong dapat gawin. Una, pakisabi sa katabi mo, bantayan mo ang bibig mo. Amen? Amen po? Mga nanay, bantayan ang mga bibig. Mga tatay, bantayan ang bibig. Mga anak, bantayan ang bibig. Guard your mouth. Amen? Pag nakakaramdam ka na yung sinasabi mo ay hindi mabuti, may conviction ng Holy Spirit. The Holy Spirit will speak to you. The Holy Spirit will convict you of sin, of righteousness, and of judgment. The Holy Spirit. Because we are the temple of the Holy Spirit. The Holy Spirit will speak. Kapag nakapagsalita ka ng hindi maganda. Kaya kapag nakapagsalita ako, lapit ako kay Lord, I'm sorry, forgive me. Cleanse me with your holy blood. Sabi ng Proverbs 21:23, whoever guards his mouth and tongue keeps his soul from troubles. Amen? Ang sino man daw na nagbabantay ng kanyang bibig at ng kanyang dila, iniingatan niya ang kanyang kaluluwa, ang kanyang buhay, ang kanyang sarili sa kaguluhan. Guard your mouth and your tongue. It will keep your soul from troubles. Now, the word trouble in Hebrew is tsara. Ayan, tsara. Meaning adversity, affliction, anguish, kahirapan, karamdaman, kapigatian. Yung trouble sa buhay, mabigat. Kaya ayoko ng trouble sa buhay. Ayoko ng kaguluhan sa buhay. No? Gusto ko ng kapayapaan. Kaya I love the Prince of Peace. I love the peace of God. Kaya kahirapan, karamdaman, kapigatian ay resulta ng hindi pagbabantay ng bibig. Sabi sa Santiago, Kabanatang 3, Talatang 6, ang dila ay parang apoy. Isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Pag hindi mo binantayan ang iyong bibig, no? Dudumihan ng iyong dila sa pagsalita ng masama ang iyong pagkatao. Kaya may mga tao na mapapansin mo na kumbaga parang nilalayuan siya. Bakit? Kasi chismosa. Chismoso. Dila. Isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao, ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Talatang 8, wala pang nakakapagpaamo sa dila. Ito ay kasamaang hindi mapigil at puno ng kamandag o puno ng lason na nakamamatay. Negative words, evil words, kills. It poisons us. Puno ito ng kamandag na nakamamatay. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin sa panlalait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Talatang 10, sa isang bibig nang gagaling ang pagpupuri, panlalait. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Pagkatapik mo ang katabi mo, sabi mo sa kanya, hindi ito dapat mangyari. Hindi dapat nagpupuri ka sa Diyos pagkatapos nanlalait ka ng kapwa mo. Hindi dapat yon. Hindi dapat na nagpupuri ka sa Diyos pagkatapos nilalait mo yung pastor. Nagsasalita ng masama doon sa tao. Hindi dapat, mga kapatid. Amen? Sabi sa wikang English, verse 9, with the tongue we bless our God and Father, and with it we curse people who are made in God's likeness. We bear the image of God. At hindi tayo dapat nalalait ng tao ng kalarawan ng Diyos.
Verse 10, blessing and cursing come out of the same mouth, my brothers and sisters. These things should not be this way. Hindi ito dapat. Amen? Romans chapter 12, verse 14. Basahin natin ng malakas. Ready? Go! Who are cruel in their attitude toward you, bless and do not curse. Amen? Amen? Mag-bless ka. Kung ang boss mo, ang may-ari ng pinagtatrabahuan mo, masakit magsalita, laban sa'yo, huwag mo susumpain. I-bless mo. Lord, I bless him. I bless her. Kung may taong umuusig sa'yo, nagsasalita ng masama sa'yo, i-bless mo. Huwag mo sumpain. Kasi hindi nararapat sa bibig ng manggagaling yung pagpupuri at panlalait. Kung blessing, blessing lang. Yung curse, remove. Tanggalin ang curse. Amen? Ano dapat natin gawin? Bantayan ang bibig. Pangalawa, bantayan ang dila. Ayan. Ingatan mo ang iyong dila. Pagkasabi sa katabi mo, keep your tongue from evil. Ayan. Ingatan mo ang iyong dila sa pagsalita ng masama. Less talk, less evil. More words, more evil. Pero dapat, magsalita lang tayo ng mabuti, ng tama. Amen? Psalm 34 verse 11, sabi niyan, come you children, listen to me, I will teach you the fear of the Lord. Verse 12, who is the man who desires life and loves many days that he may see good? Sino yung tao nagnanais ng magandang buhay? Na nagmamahal sa mga araw, na gusto niya makakita ng mabubuting bagay. Sino sila? Verse 13, sila yung nag-iingat ng kanilang dila sa pagsasalita ng masama. Keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit. Amen? Ingatan ng dila sa pagsasalita ng masama at ang iyong labi sa pagsasalita ng pandaraya. Verse 14, depart from evil and do good, seek peace and pursue it. Huwag kang maghanap ng trouble sa buhay mo. Kasi ang trouble magbibigay sa'yo ng kapigatian, ng kalungkutan, no? Ng kapahamakan. Hangarin natin ang kapayapaan sa buhay natin. Hangarin natin ang kabutihan sa buhay natin. Hangarin natin yung pagpapala ng Diyos sa buhay natin na dumaloy, umapaw sa iyo at mapagpala mo yung mga tao sa paligid mo. Amen? Can we give God the praise? Hangarin natin, naisin natin ang pagpapala ng Panginoon. Actually, itong nasa Psalm na ito ay binanggit ni Apostol Pedro. Sa unang Pedro, kabanatang 3, talatang 9, sabi niya, huwag niyong gantihan ng masama ang masama. Pag may nagsalita sa iyo ng masama, huwag mo siyang gantihan ng masama. Huwag niyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip, pagpalain niyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Kapag nagre-release ka ng pagpapala, tumatanggap ka ng pagpapala. Kapag nagre-release ka ng sumpa, tumatanggap ka ng sumpa. So sabi diyan, huwag niyong gantihan ng masama ang masama. Sila Apostol Pedro ay nasa panahon na napakasama ng panahon. Nasa ilalim sila ng pamahalaan na pumapatay at sumusunog sa mga Kristiyano nung panahon na yan. Na ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya nung panahon na yan, hindi mo na naisin na maging Kristiyano sa panahon na yan. Pero kung totoo ang pagmamahal mo sa Diyos, naisin mo yon. Kasi ang mga Kristiyano sa panahon nila Apostol Pedro, nila Apostol Pablo, na mga alagad, ginagawang sulo sa gabi. Ibig sabihin, sila'y sinusunog at nagiging liwanag sa gabi. Ganon ang pagpapahirap, ang paniniil, pagpaparusa sa mga anak ng Diyos ng panahon na yan. Pero ang malabas sa bibig nila, pagpalain mo, Panginoon. Pagpalain mo sila. Kaya nga si Stephen, nung siya'y binabato, sabi niya, Panginoon, huwag mo pong iparana sa kanila ang sumpa, ang kasalanan. Kaya si Apostol Pablo naligtas dahil sa pagsasalita ng pagpapala.
Kahit ng isang tao masama siya, para bang sinasabi natin wala ng pag-asa. Hindi po, lahat ng tao may pag-asa. Kahit na masama ang buhay niya at talaga namang matindi ang kasama sa kanyang buhay, sabi natin wala ng pag-asa. Hindi po, lahat ng tao may pag-asa. Amen? May pag-asa ang buhay. Akala nga ng iba, wala na akong pag-asa. Kasi naging masama ang buhay ko. Naging drug user ako, naging bahagi ako ng sindikato, pero may pag-asa. Dahil sa kabutihan ng Panginoon. Kaya huwag niyong gantihan ng masama ang masama. Huwag niyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip pagpalain niyo sila dahil pinili kayo. Sabi mo sa katabi mo, pinili ka ng Diyos upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Amen? Talatang 10, ayon sa nasusulat, ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, dila nila'y pigilin sa pagsasabi ng kasamaan. Amen. Kung nais mo makakita ng kapayapaan, masaganang buhay, pigilin ang dila sa pagsasalita ng masama. Ang anumang panlilinlang at madayang pananalita sa kanyang mga labi ay di dapat mamutawi. Kaya nga yung scammer na tumawag sa akin, na ini-scam ako, kinukuha yung number ng card ko, sabi ko sa kanya, hindi ka ba titigil sa paggawa ng masama? Tsaka niya inop yung phone. May mga scammer, mapandaya yung pananalita, na talagang manlilin lang sila. Bakit? Kasi wala silang takot sa Diyos. Pero ang mga taong may takot sa Diyos, magsasalita ng mabuti, nagsasalita ng pagpapala. Bakit? Sabi sa talatang 11, ang masaway iwasan na at ang gawin ay ang tama at ang laging pagsikapan ay buhay na mapayapa. Amen? Iwasan ng masama, gawin ng tama, pagsikapan ang buhay na mapayapa. Bakit? Sapagkat sinabi sa talatang 12, ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon. Nakatingin sa iyo ang Diyos. Alam ng Diyos ang nangyayari sa iyong buhay. Naririnig ng Diyos ang iyong mga panalangin. Nakatingin ang paningin ng Panginoon sa matuwid, nakatuon ang kanilang panalangin ay kanyang pinakikinggan, ngunit ang masama kanyang sinasalungat. Mga kapatid, bantayan niyo ang inyong bibig. Ingatan ang pagsasalita. Matthew chapter 12, verse 36, Jesus said, I say to you that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment. Ang pagsasalita ng mga salitang walang kabuluhan, masasamang salita na binabanggit ng isang tao, magbibigay sulit sa araw ng paghuhukom. May araw ng paghuhukom sa mabuti at masama. Merong judgment seat of Christ sa mga believers. May great white throne judgment sa mga masasama. May araw ng paghuhukom. Verse 37, for by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. Sa Numbers 14, sa Bible, may sinabi si Lord. Sabi niya, tell them, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very thing I heard you say. Kanina niyo ito sinabi? Doon sa 12 spies. Yung 10 spies, nagsabi ng negatibong salita, masasamang salita. Sabi nila, hindi natin kayang puntahan ng promised land. May mga higante ron. At ang tingin ng mga higante sa ating, grasshopper lang tayo, mga tipaklong lang tayo, maliliit lang tayo. Ganon nila minaliit yung kanilang sarili. E sabi ng Panginoon sa kanila, ano man lang sabihin mo na narinig ko, actually lahat ng sinasabi ng tao, bawat individual, naririnig ng Diyos. Kasi Diyos siya. Alam niya ang nangyayari sa bawat individual, sa bawat tao. Alam niya. Alam niya ang pag-iisip, alam niya ang bilang ng buhok, alam niya yung mga lumalabas sa ating bibig, kaya mag-ingat tayo sa ating pagsasalita. Sabi niya, gagawin ko sa kanila ang ayon sa narinig ko na kanilang sinabi. Kaya si Caleb at si Joshua nakapasok sa promised land. They experienced the fullness of the blessing of the Lord. Why? Because they speak good words. They speak positive words.
Same with us. Pagkapatuloy ka ng salita ng pagpapala ng Diyos yung buhay, kabutihan ng Diyos yung buhay, ang kabutihan ng Diyos dadaloy sa iyo, aapaw sa iyo pagpapala ng Panginoon. Bakit? Sabi ni Lord, gagawin ko ang mga bagay na sinasabi mo. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, kung ang Holy Spirit ay nagre-reveal sa iyo ng isang bagay na dapat mo nang tigilan, tigilan na natin. Amen? Because the day will come that there will be a great judgment. And God wants us to live a righteous life. Amen?